Aubrey. I'm here. Congratulations ngayon pa lang. From Viva One series, ngayon sa cinemas, may pressure ka bang nararamdaman? Kasi iba to eh. Right now, ano ang pakiramdam mo? Ako po, right now, I feel blessed. I'm really grateful dahil po binigyan ako ng Viva ng pagkakataon na maging part po or magkaroon ng movie po again after a year. So, ako naman po, sa lahat ng project na ginagawa ko, nape-pressure po talaga ako eh. Kinakabahan ako kasi kailangan ko laging improve yung sarili ko, why ako yung napili ng Viva na bumida dito or maging part nitong movie or series na to. So yun po, pressure dahil kung sa series po sa Viva One, medyo madaling ma-reach kasi sa phone siya, social media, lahat naman po tayo nagpo-phone, ganyan. Mas grabe po yung pressure ko ngayon kasi kailangan kong magdoble effort siguro para ma-reach yung mga tao or mapabalik sila sa cinemas. Because yung iba kasi parang thinking nila na, oh, I'm just gonna wait for the movie na lumabas dito sa platform na to, on social media. So parang nakakasad lang po sa mga, like, dito sa mga movie na hindi mapagbigyan na mapanood sa sinehan. So yun po, pressured and super kinakabahan because hindi lahat po talaga ngayon na manonood ay ginugustong manood sa sinehan. So yun po, but more than that, I'm really happy and grateful to be part of this movie kasi it's my third time, I think, working with Direct Ronnie and super na-enjoy ko po itong movie na ito. Of course, kasama yung mga cast kasi grabe po, like sila po talaga yung mga kailangan yung abangan din sa Viva and yung po yung mga like great actors and actresses po ngayon. So yeah. Thank you. Thank you. Kay Suzette, kay Bernadette, kay Rosavan, and siguro si Meg. It's been quite some time na matagal namin kayong hindi napanood sa big screen or sa small screen. So, during those times na hindi kayo aktibo dito, ano mang pinagkaabalahan nyo? Yeah, so I just finished this teleserye yung Wattpad na I Love You Since 1892. So we just finished that. Tapos yata yun ng January of this year. So, iba naman ang role ko doon. Madre ako doon. So it's always nice to play a different role all the time. And before that, I also did in sa Panatikad Ka na Nakaraan. Doon naman I was like the matriarch. I was the villain, the main villain of that series. Kasama ko sila Christine Reyes, si Cesar Montana, and si Marco Dumamo. And also, all of those were all Viva films, which I'm really, really proud of and very thankful. I'm proud to be part of the Viva family. Ako naman, I've always been doing teleseries pag merong offer, pero ito yung first time ko nakabalik sa Viva after how many years. So, I'm happy to be back and I hope this is not going to be my first and last project sa Viva. Sana madagdagan pa. Sabi ko nga, nagre-request ako sana next time series naman. I've also been quite active in social media. Kailangan syempre mag-cope up sa mga Gen Zs. Kahit na minsan nakakapagod na, pero sige, TikTok pa rin, IG pa rin, Facebook pa rin. I also have a small business. You've been to my business, Tita, yung aking, dun sa Taytay, yung aking driving school. So yeah, I've been busy, also PA and advisor ng mga anak ko na bagong pasok din dito sa Viva. So I hope to be able to work with them also in the future. Yes, ako naman dito yung after ng B&B na ginawa kong vertical, yung Made for Revenge. Nasa werewolf din ako, werewolf boy. And itong project, of course, Rosario. And sa personal life naman po, nagtatry na po ako mag-business. As tumatanda na tayo, kailangan na natin mag-option B. Ayan. So yun po yung ginagawa ko ngayon, Tita Aston.
Ako naman po, tita, yes, ang tagal ko rin hindi nakabalik sa showbiz. Yung last ko was with Direk. Yung The Mistress Guide, yun yung first ko ulit na pagbabalik ng project with Viva, and then this is the second time. So, pinagtunan ko after pandemic, yeah, small business also, because we want to build yung sarili natin aside from, of course, only one source of income kasi hindi naman tayo lumaki na well-off family. So, parang better to secure yourself, na kung wala ka mang project, naka-ready. And then, sports, tita. Nag-sports ako na ako sa padel, sa mga tennis, sa pickleball. Ayan, para healthy kasi everyone naman is focusing on health. And then, studying also now, tita. So, since the pandemic until now, I make sure na meron akong, nag-insert ako ng time to study. Nasa building stage po ako ng skills, nag-upskills ako so that magamit ko siya in the future if I need it for business or for something else. And currently now, nasa pastry chef naman po ang inaaral ko ngayon. So yan po. Thank you. And of course, lastly, I'd like to congratulate Direk. Ang ganda-ganda ng trailer, ganda ng cinematography, ang ganda ng pagkaka-execute ng pelikula. Thank you so much and congratulations in advance. Thank you so much, Tita Aster. Maraming salamat po. Now, let's proceed with GMA Entertainment's Nerds Album. Hello, good evening po. To direct lang po muna. Direct, parang napansin ko parang sunod-sunod yung horror movie na ginagawa mo. Is it, talaga bang yun yung gusto nyong tahakin? Puro horror lang? Although meron kayong kidnap for, before. Nasabi ko po yata dati, parang horror po talaga yung gusto kong path na tahakin kasi number one, traumatized po ako ng mga horror movies na napanood ko in the past. So kayo naman, parang gusto ko silang gantihan dahil sa lahat ng trauma na nasulot ng horror movies sa buhay ko. Pangalawa, parang konti lang din po yung gustong magkwento ng horror. At feeling ko po kasi may audience talaga yung horror, Pinoy horror. Kung di mas Pilipinas, sa region, sa Southeast Asia, mabenta po talaga yung mga, lalo na kung grounded sa superstitious beliefs or mga parahiin, urban legends. May audience po talaga yung horror at naniniwala ko may audience ang Pinoy horror. May challenge ba para takutin yung mga Pinoy? Siyempre, mahirap takutin yung mga Pinoy kasi, daya lang yan, di naman totoo yan. Pero, siyempre, pumapasok ka sa sinihan, manonood ka, parang i-off mo muna yun parang suspension of, disbelief. Parang gano'n, gusto lang namin papasukin kayo sa kwento, tapos hayaan yung mag-simmer at hopefully mauwi nyo yung kwento, yung katatakutan at mapagkwentuhan nyo after mapanood yung pelikula. Sorry, may phone-in question. Na-mention niyo po na trauma kayo before sa mga horror movies. Meron ba kayong particular movie na sobrang kinatakutan? Naloko po ako dati nung Paranormal Activity kasi akala ko totoo siya. So, months after, bata pa kasi ako nun, ni-research ko, hindi pala siya totoo. Hindi ko napanood dati yung Blair Witch Project. So, parang feeling ko na-betray ako. So, gawa nga ako, parang gano'n. Pero mahirap po gumawa ng found footage na horror Soon, baka makagawa. Sorry. And lastly, to direct and dun sa mga nakagawa na ng horror,